Magandang araw mga mag-aaral. Panibagong araw na naman para tayo ay matuto at tuklasin ang mga bagong kaalaman. Ako si Teacher Justin, ang inyong guro sa Filipino na laging handang gumabay at umalalay sa inyong pagkatuto. Narito na tayo sa ika-4 na quarter ng ating aralin. Kaya, inaasahan ko na mas paiigtingin nyo ang inyong pagsisikap at aktibong pakikilahok upang makamit ninyo ang inyong mga hangarin at inaasam na marka. Tara na't mag-aral na! Sa video ito ay pag-aaralan natin ang kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna at ang saklong 1 hanggang sa 6. Pag-aaralan rin natin ang elemento ng obra ng Ibong Adarna, ang mga tauhan, tagpuan at tunggalian. Bago natin simulan ang ating panibagong aralin, balikan muna natin ang ating natutunan sa ika-3 quarter. Batay sa mga naging pangyayari sa panahon ng Kastila, magbigay ng 4 na uri ng tula na lumaganap sa panahon ng Kastila na naging bahagi ng ating lipunan. Magaling! Ang pasyon, awit, dasal, korido, salawikain, at sawikain ay ang mga uri ng tula na lumaganap sa panahon ng Kastila. Sa gawaing ito naman ay pagpapasapasahan ng mga mag-aaral ang isang kahon na may tanong habang umaawit. Kung kanino huminto ang kahon ay bubunot ng isang tanong na kailangang sagutin. Alin sa mga tulang ibinigay ang iyong pinaka-nagustuhan? Ano-ano ang mga layunin ng mga Espanyol sa pananakop sa ating bansa? Tama! Ang mga Espanyol ay may layunin sa pananakop sa Pilipinas na tinawag na 3 Gs o ito ay ang gold, God at glory. Ninais nilang makakuha ng kayamanan at palawakin ang kalakalan, ipalaganap ang Kristyanismo at palakasin ang kapangyarihan at karangalan ng Espanya. Sa pamamagitan ng pananakop, layunin nilang pamahalaan at kontrolin ang Pilipinas bilang bahagi ng kanilang imperyo. Ngayon naman, bakit lumaganap ang mga tulang ibinahagi sa panahon ng Kastila? Tama, lumaganap ang mga tulang ibinahagi sa panahon ng Kastila dahil ginamit ito ng mga Espanyol at ng mga Pilipino bilang mabisang paraan ng pagtuturo, pagpapalaganap ng relihiyon at pagpapahayag ng damdamin. Madali lamang itong tandaan at ipasa ang mga tula kaya naging epektibong medium ng komunikasyon, lalo na noong kaunti pa ang marunong bumasa at sumulat. Naging paraan din ito upang mapanatili at maipahayag ang kultura at karanasan ng mga Pilipino sa kabila ng pananakop. Paano nakatulong ang panitikan sa mga Espanyol upang yakapin ng mga Pilipino ang kulturang dayuhan ng mga Kastila? Tama, nakatulong ang panitikan sa mga Espanyol upang yakapin ng mga Pilipino ang kulturang Kastila dahil ginamit ito bilang kasangkapan sa pagtuturo ng relihiyon, wika at kaugalian. Sa pamamagitan ng mga akdang tulad ng tula, awit at dula na ipakilala ng Kristyanismo at mga kaugaliang Kastila sa paraang madaling maunawaan at tanggapin ng mga Pilipino. Dahil dito, unti-unting naapektuhan ang paniniwala, tradisyon at pamumuhay ng mga Pilipino. Sa gawain namang ito, gamit ang timeline, magtala ng 5 mahalagang pangyayari sa iyong buhay na naganap mula sa iyong kapanganakan hanggang sa kasalukuyan. Halimbawa, noong 1999 ay ang aking kapanganakan. Ipinanganak ako at dito nagsimula ang aking paglalakbay sa buhay kasama ang aking mga magulang. Noong 2006 naman ay ang unang araw sa paaralan.
Nagsimula akong pumasok sa paaralan at matutong bumasa, sumulat at makihalubilo sa ibang tao. Noong 2015 naman ay natapos ko ang aking ika-4th year sa high school. Isa itong mahalagang yugto dahil mas nahubog ang aking kakayahan at pangarap sa buhay. Noong 2019 naman ay nakapagtapos ako ng kolehiyo. Natapos ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo na nagbukas ng maraming oportunidad para sa aking kinabukasan at sa aking pagkaguro. Ngayon, patuloy akong nagsusumikap upang matupad ang aking mga pangarap at maging mas mabuting tao araw-araw. Sa bahagi namang ito ay sasagutin ninyo ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang iyong naramdaman habang binabalikan ang mga mahalagang pangyayari sa iyong buhay? Pangalawa, bakit ito ang napili mong mahalagang pangyayari sa iyong buhay? Pangatlo, bakit mahalagang balikan ang pangyayari sa ating buhay? At pang-apat, bakit mahalagang balikan ang pangyayari sa kasaysayan ng ating bansa gamit ang panitikan? Sa gawain naman ito ay punan ng wastong titik ang bawat kahon upang matukoy kung anong salita ang binibigyang kahulugan sa bawat pahayag. Ano ang tinutukoy ng pagtatag ng kolonya sa isang bansa o pook? Makita o makilala ang kanyang ari-arian o maging sa iba man na dala ng isang tao o nakalagay saan man. Ano naman ang paghalaw o pagkuha sa akda at iba pang kasulatan? Ang pagiging halaw ng mga ito. Ito ay ang kabuuang kaisipan o tradisyon ng isang bayan. Ito rin ay paraan ng buhay. Ito ay orihinal na teksto, aklat, o artikulo na orihinal at isinulat ng kamay. Narito ang mga sagot. Una ay kolonisasyon. Pangalawa, pagtutoy. Pangatlo, hagod. Pang-apat, kalinangan. At panglima ay manuskrito. Ngayon, gamitin sa makabuluhang pangungusap ang bawat salita. At dyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin. Kung mayroon kayong mga katanungan, huwag mag-atubiling magtanong o magbigay ng komento. Muli, ako po si Teacher Justin, ang inyong guro sa Filipino 7. Mag-ingat po tayong lahat at hanggang sa susunod nating aralin, paalam!